Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin lagot nilaglag new DOJ umamin nabisto ang script ni Buying. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin po natin ang balitang ito, no? Sa kabila po ng nararanasan nating mga sakuna, bagyo, no, sa ating bansa, itong si General Bronner ay binatikos ni Attorney Rowena Guanzon dahil hindi nakafocus sa pagtulong sa ating mga kababayan at siya tuloy ay nagpo-focus sa gera. Nako po. Ito po ang balita mula sa Luzon News Media. Sabi po ni Attorney Rowena Guanzon, General Bronner, we are not at war. There is a super typhoon and you should be rescuing people, not playing war prop games. Ayan mga kababayan, nako. Ano pong masasabi nyo dito? Totoo naman di ba? Dapat busy po kayo ngayon sa pag-rescue sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Cebu, di ba? Napakalaki po ng pinsala at nakikiramay po tayo mga kababayan sa mga pamilyang nasalanta ng bagyo mga karibyo natin, no? At tama po itong sinasabi, kayo. Agree po ba kayo dito sa sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon na dapat ang nakatuon ngayon si Bronner, no, sa pag-rescue ng mga tao, no, hindi po dito sa mga gera-gerang ito kasi walang magandang maidudulot po ang gerang gusto nilang gera mga kaubayan, di ba? Kasi naging masyadong ngayon si Bronner mga kaubayan, gusto niya talaga nakita niyo po ba yung balita na sabi niya kailangan, although it is good, no? Kailangan talaga maging prepare naman talaga tayo, no? Pero, di ba? Wag mo nang if you are a good soldier, no? I mean, if you are a good general or something na leader, no? Wag mong ipagkalandakan na nag-prepare tayo. For example lang. Di ba? Wag mo nang sabihin, malalaman tuloy ng China parang hindi naman kayo diba? I think matatalino naman kayong tao. If you are planning something, no? Wag nyo nang sabihin. Gawin nyo na lang po. Kasi, parang tag dito, masasabotahe pa yan. Diba? Malalaman pa ng China, nagpe-prepare na sila. Eto, sa inyo, isang bagsak. Boom. Diba? Ganun lang yun mga kaubayan Anyway, speaking of baha, nako, na-mention ko na po kanina ang Cebu. Ito po si Governor Pam Baricuatro. Sabi niya po dito, may siniwalat si Gov Pam. Sabi niya po dito, mula po ito sa Ang Balita ngayon, sabi po dito ni Cebu Governor Pam Baricuatro, 26 billion ang inilaan para sa flood control ng Cebu. Pero sukdulan pa rin kaming binabaha. Anong nangyari? Diba? Hanggang halos kalahati ng Cebu City ay lubog sa baha dahil sa pananalasa ng bagyong Tino. Naglabas ng matinding pahayag si Cebu Governor Pam Baricuatro na sabi niya nga 26 billion ang flood control funds ng Cebu. Yet we are flooded to the max. Oo nga nakita natin, no? Halos mga bubong na lang yung nakikita sa kanilang mga bahay. Maring binigyan din ni Baricuatro na nakapagtataka
Kung saan napunta ang bilyong-bilyong pisong pondo na dapat ay nagpoprotekta sa mga Cebuano ngayon ay binabaha at nagsisiksikan sa mga evacuation center. Ayon kay Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 50% ng lungsod ang naapektuhan ng pagbaha matapos ang malakas na ulan at hangin na tumama sa dakong 3:45 ng madaling araw. Ayan mga kabayan, ilang residente ang nalibing sa landslide sa barangay Busay. Habang marami ang inanod, rumaragas ang tubig sa barangay Talamban, Bakayan at isa pang barangay, Basak Pardo. Ayan mga kabayan. Ayon kay Councilor Dave, tumulak mahigit 17,000 individual ang inilikas at kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Ayan mga kabayan, no? Pinutol din pansamantala ang kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. So yan mga kabayan, nasaan? Saan na punta ang 26 billion na flood control funds dyan sa Cebu City kung ganito pa rin? Ganito ang kanilang nararanasan, di ba? Napakalaki po ng baha sa kanila mga kabayan. Ang tanong, sino po ang kaninong bulsa? Kaninong mabuting bulsa o masamang bulsa? Napunta yung 26 billion. Baka pwedeng imbestigahan, di ba? Sino po ba yung nakaraang gobernador? Mga kababayan, sino po ba yung nakaraang gobernador, mga kababayan? Di ba siya Gwendolyn Garcia? Yung inabsuelto ni Boying Remulla sa ombudsman, yung mga kaso niya? Baka pwede po nating imbestigahan mga kababayan, no? Paimbestigahan sa mga Quadcom, Tricom, para malaman po at matrace kung saan napunta itong 26 billion. Napakalaki po nito flood control funds ng Cebu. I think mga kababayan, hindi po ito iimbestigahan ng mga Comcom din sa House of Representatives. Bakit? Billion Dapat million lang para imbestigahan nila. Pag billions, hindi na po kaya ng mga utak nila no? Pag billions, hindi na po kaya. Kaya kailangan millions lang. Nako, mahirap ito. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito si Romualdez. May update na po kay Romualdez mga kababayan. Yan Ex-Speaker Romualdez might face negligence complaint over cause appointment. Ayan mga kababayan. Naniniwala po ba kayo? Na negligence lang? Hindi kaya ito planado? Di ba? Ako po ay hindi naniniwala na ito isang kapabayaan lamang, no? Kasi kung kapabayaan lang po ito, mga kababayan, hindi na po matatapos yung 19th Congress, mabubuko na yan mabibisto na yan, di ba? Bakit umabot pa ng 20th Congress bago nagkabistuhan? Di ba? Or sabihin na nating nabisto na, okay, nakita na sa 19th Congress, bakit hindi pinansin? Kung kapabayaan po ito, dapat noon una pa lang, nakita na po ito kung kapabayaan lang ito. Pero hindi po ako naniniwala na ito po ay isang negligence lang po mga kababayan. Ang paniniwala ko po, at this is my opinion, planado po ito. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, kapabayaan ba ang pag-appoint daw, no? Kay Saldi ko, dyan sa,
sa appropriations, di ba? I think hindi po I think planado po ito from the start, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto. Nako, sa kabila naman po ng mga nangyayaring ito, ito naman si Gadon. Sabi po ni Admiral Gadon, Admiral Gadon ka na ngayon pero bobo pa rin yata to no? Maging presidente ka man Gadon, maging admiral ka man, maging general ka man, bobo ka pa rin. Diba? Eto, sabi po ni Admiral Gadon aksaya lang ng oras ang investigasyon laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Biruin mo yan Paliwanag ni Gadon, hindi dapat agad naglungsad ng investigasyon kung walang malinaw na basihan o nakitang anomalya. Ano bang gusto mo? Anong anomalya ang gusto mong makita? Di ba? Talaga kung wala kang makikitang anomalya Gadon kasi nakapikit ka no? Bulag ka sa katotohanan. Bukod sa bulag ka, wag bobo. Di ba? Ang investigasyon ay kailanman meron munang matutukoy na isang kasalanan o isang anomalya. Pwede na basta, hindi pwede, sabi niya, isang anomalya, pwede na basta ka na lang, di pwede na basta ka na lang, na lamang magsalita ng imbestigahan na ganito, na hindi siya ang unang imbestigahan. Imbestigahan para ano? Wala ka talaga sa hulog. Kaya dapat, ako talaga mga kabay, hindi ako nangihinayang na nalisbar ito Ang purol pala ng utak nito mga kaubayan Di ba? Mas maganda pa ang mga ordinaryong Pilipino na tulad natin, no? Naiintindihan yung word na anomalya. No? Kasi Gadon, hindi yata naiintindihan ng anomalya mga kaubayan. Ano po ang inyong masasabi kay Gadon? I-comment nyo na lang O kung umabot ka sa puntong ito na nanonood ka pa rin, i-comment po na kung anong gusto mong sabihin kay Gadon. Alright? Ito. Pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Yung mga taga-DOJ ay wala hong kaalaman sa ginawa ng kanilang dating amo. Naku po. Hindi ko kasi mga kababayan, ginisa at talaga nga ng mga nilaglag sa kumunoy itong mga taga-DOJ. Akala nila uubra sila kay Marcoleta. Alam mo nyo eto, panoorin natin. Napakaganda ho ng mga binitawan po ni Marcoleta dito. Pasok. Nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Nako? Sa may parting Laguna po ito. Nako po, patay kang bata Alam mo ba bata kung sino yung gusto mong demanda? Wala kang kalaban-laban dito. Nako po. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito Nako po. So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya. So, ito pong mga ganito yung lumilitaw. Maring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero meron din pong downside kasi. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong dito parang ang lalim nung intro. Alam mo pagka ganyan, kunwari yan yung teacher mo. Nag-intro ng ganyan, ako po patay kang bata ka. Kailangan mo talagang pakinggan Kailangan mo pakinggan or else pag biglang itinawid sa'yo yung tanong at hindi mo nasagot, delicates ka. Ganun Eto, nag-i-intro na siya tungkol sa isang kaso doon sa isang lugar, di ba? Highly technical na pag-uusap. Ilang ma-feel sana ng tao na kasi po kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin o ganito. Anyway, kaya ako po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Siya napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind.
napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod. Kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sapsap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Nako, yan na, patay ka. Ayan na. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mga ngailangan ka. So, I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyo tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nag-read. Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. Coup. Alam mo yung coup? Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng coup. Ay, sus. Kupal. Oo. Nagkaroon ng kupal. Napalitan tuloy si Chis Escudero. Nakikita ninyo yung timing kasi nagsalita si Diskaya na si Zaldico at saka si Romualdez ang pinatutunguhan ng pera. Agad-agad pinalitan na si Chis Escudero. O may kupal. Di ba? Yun ang totoo. Yun ang totoo, may kupal. May kupal ho dito sa pangyayari na ito kasi pinalitan ho kagad si Chis Escudero noon, di ba? Tapos pati ngayon nadali. Actually, ang talagang target doon si Marcoleta. Pero ano na lang nadali siyempre para matanggal sa Blue Ribbon Chair to si Marcoleta. Kailangan tanggalin yung nagbigay sa kanya, yung nag-appoint, which is alam naman natin, si Chis Escudero sa Senate President. Oh, ayan, natanggal tuloy. Pero anong direksyon na nila noon? Ano yung pinaka-direksyon na? Naturo na yung mastermind. Ngayon, humihingi na ng Witness Protection Program si Marcoleta sa DOJ. Para maibigay at masabi na, sino ba talaga lahat? May kaalaman ka ba? Sino ba talaga ang mastermind? Ano yung kaalaman mo pa? Siyempre, para ikaw magsasalita ka. Napakahirap magsalita ng ganyan. Mantakin mo, babanggain mo yun. Napakabigat. Literally, physically, and siyempre, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, makapangyarihan yung nakaupo na yan. Di ba? So, kailangan mo talaga ng proteksyon. Biglang, ito ang sumunod na pangyayari. So, napalitan po ang Senate President. Yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. So paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not the requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? Yan. Yan ang mga question na delicates ka dyan, Brad. Ha? Do you agree with it? Yun, patay tayo dyan, malupit yan. Do you agree with it? Agree ka ba doon na kailangan ng restitution? Kasi, di ba, yun ang sinasabi niya nung amo nila, kailangan ng restitution. So, ipit ka dyan. Pag sumagot ka ng yes, kailangan,
Yari ka kay Marcoleta. Pag sinabi mo namang no, hindi na kailangan, yari ka sa bossing mo dati. Baka tawagan ka na makatanggap ka ng tawag mula sa Malacanang. Ba't mo nilalaglag tong bata namin? Yari ka dyan. So patay ka. Mamimili ka ngayon, bayan o personal? I agree with the position of Secretary Boying Rimulyan, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective. Paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niyo po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong... Sabay pasa eh. Ang haba. Alam mo, tandaan niyo ito mga kababaihan. Pag tinanong niyo yung mga jowa ninyo at ang haba na sagot, ibig sabihin, nagpapalusog na lang. Ang haba na sagot niya tapos bigla niya ipapasa sa kasamahan niya. Patay tayo dyan. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about the WPP. Si Kuya magpapalusot pa eh. Ang tinitingnan natin dito yung pangkalahatang benepisyo. So yan mga kabayan, kasi sanay na sanay po sila sa bending the law. That's why ganun po ang kanilang mga pagdidesisyon mga kabayan. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.